Unang-una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Dapat sana siguro as a lawyer maintindihan niya yon kagad. But apparently sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang victim. So yan yon. And the next one is psychiatric, neuropsychiatric exam. Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric. Pero, let us make this an election issue. Yung young guns, I am sure kasi young sila, magpapa-re-elect pa yan. They are running as re-electionists. So, gagawin natin, dalawang tests sa akin. Kasi sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. Eh paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. 'Di ba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila. Tinatawag nilang unstable. Eh para sa akin, unstable din kayo. Bakit niyo ako inaatake? 'Di ba? So, I will do 2 tests. Neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including speaker, ma'am? As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, dalawa lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paulo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. Kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates. Dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. So, bakit ka naman magagalit kung ang inaatake mo ay sumasagot? Diba? Yes? Fred? Yes, Okay ka dyan? Okay, sige. So, okay tayo dyan. Wala tayong problema dyan. Yan ang demand ko ha. Dalawang test sa akin, isa lang sa kanila. O, gado pa ako. Pero mo sinasabi niyo rin ang statement sila, so dapat meron silang neuropsychiatric test din. Hindi, pinapadali ko na lang kasi sa kanila eh. Kasi, diba? Para madali tayo. So, we call on the Philippine Medical Association, the Philippine Psychiatric Society siguro, is it called that way, to set the guidelines para sa amin lahat. Okay? Lahat ng botante mag-demand ng drug test sa ating mga congressman candidates kasi unstable din sila. Saan po dapat gawin ang drug test, ma'am? Sa private hospital o sa public hospital? We need independent third-party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA. Tulungan nyo kami to set the guide. Kailan nyo ma'am gusto mangyari yung test? Pag ginol na nila, okay na tayo. Hindi pwedeng 3 months after ha, kasi hindi magdodroga yan ng 3 months, tapos na yung testing nila. So anytime? So dapat ngayon na. Ngayon na. Magpa-drug test tayong lahat at ang sa akin, neuropsychiatric game. Tayo dyan. Ma'am, what if po ma'am sabihin ng young guns na we're just bluffing po, ma'am? I'm not bluffing. Pangalan ko nakataya dito. Nandiyan kayo lahat nakikinig at nakita na nagsabi ako. I'm not bluffing. Oh, may ganito na reason for si Congressman Colong pero wala man lang nagsabi. Diba? Diba? Ayaw nila magpa-drug test. Bakit kaya? From the congressional lang, ma'am. So yan. Okay ako. Wala tayong problema dyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time. Naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as PAW lawyer. And naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case. So, pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito na kung sakasakali, pag i-call nila ang
dare ko. Drug test sa inyo, 2 test. Next Sa question, akin. please. Yes. So, unstable, unhinged, unbecoming, unsound mind. Meron pa isang ulitin nyo na lang. Yes. I'm not any of those. Ang problema kasi ngayon sa mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose. They have never seen a politician na IDGAF. Kung sa Bisaya pa, bala mo din na makigdumog ko sa kanal. Yan ang problema. Kasi, I am not like them. And ang tendency sa mga ganito ng mga tao, sasabihin nila, crazy, lukaret, luka-luka, buang, desperada. Bakit ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. So anong ikakadesperada ko? Diba? So yan yung problema dyan. Yan yung problema nila. Because they've never seen anything like Sara Duterte. Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget. Hindi ako mabayaran ng pera. Laki ng problema nila. Kasi ngayon, ayaw ko na umahimik. Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, merong isang tao nagsasalita kontra sa... Nawawala ako sa akin. Sanali, saan ako? Doon sa... Tinatawag nilang buang. Tinatawag nilang luka-luka. They did that to MDS noon. Pero they cannot do it to me ngayon. Lahat ng psychiatric exam na gusto ninyo, let's go. Gusto nyo pa, televised ang exam, ang tests. So you're also challenging ma'am na gawin televised ang test? Oh yeah! Dapat lang. Dapat nakalagay yan dun sa guide. Hindi pwedeng magsikreto-sikreto kayo dyan ng testing ninyo, ha? Ma'am, you said po na you're speaking against the government. Are you positioning yourself as the opposition na po? Hindi, sila ang nag-aano sa akin. Sila ang nagtutulak sa akin, eh. Sila talaga ang inaatake nila ako. Tapos, pag sumagot ako, nagagalit sila, ginagaslight nila ako. Mr. Deception. Kung pinabayaan lang sana nila ako sa Davao. I was mayor already. I was unopposed. Kung pinabayaan lang nila ako sa DepEd, nagtatrabaho lang ako dun, wala akong ginagawa sa kanila. Nung nag-resign ako sa DepEd, kung pinabayaan lang nila ako, diba? Na gawin ko yung trabaho ko sa Office of the Vice President, kahit magtanim ako ng puno araw-araw, pabayaan nyo lang ako. Kasi may pagbabago campaign naman kami, tree planting, educational advocacy, lahat yun. Problema sa kanila, nakikipag-away sila. Tapos kapag lumaban, yung inaaway nila, nagagalit sila, and sila yung nagsasabi na siya yung may problema. Hindi ako yung may problema. Hindi ako noon na palaaway, except kung inuunahan ako.